ng legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pagtutol sa kontrobersyal na pag-aresto ng ICC ang naging landslide victory sa pagkaalkalde sa Davao City. Ito ang pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman matapos na makakuha ng kalahating milyong boto ang dating Pangulo na malaki ang agwat sa pangalawang ranking na kandidato. Aniya, indikasyon ito ng hangarin na maibalik na sa Pilipinas ang dating Pangulo. Si Duterte ay kasalukuyang nakapiit sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Sinisiyasat na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang iniulat na umano'y discrepancy o pagkakaiba sa lumabas na naging resulta ng botohan. Inatasan na ni Secretary Henry Aguda ang DICT Cybersecurity Bureau na makipag-ugnayan sa COMELEC at iba pang kaukulang ahensya na iberipika at linawin ang naturang mga ulat. Pagtitiyak ng DICT sa publiko, walang dapat ikaalarma ukol dito dahil hindi naman umano nito lubos na maaapektuhan ng official result at integridad ng mga boto. Samantala, sinimulan na ng Commission on Elections o COMELEC ang random manual audit ng mga balota ngayong Miyerkules kaugnay ng nagdaang halalan. Mahigit 700 ballot boxes na randomly pinili ang i-check ng 60 teams mula sa Department of Education na hindi nagsilbing electoral board members. Pagtitiyak ng COMELEC, dumaan sa training at certification exams ang mga mag-o-audit ng mga naturang balota. Inirereklamo naman ng ilang mga grupo ang pagka-delay ng transmission ng mga election turnout sa transparency server. May paliwanag naman dyan ang Commission on Elections. Alamin ang detalye mula kay Francis Riodique. Isang malaking tanong sa publiko ang pagka-delay ng transmission ng election turnouts sa mga transparency server ng mga accredited citizen armed servers. Nakatanggap kasi ng transmission ng Commission on Elections na hindi tugma o kasabay ng natatanggap ng mga transparency server. Patuloy na nakakatanggap ng transmission ng COMELEC, ngunit ang mga transparency server ay delayed at by batches ang pagtanggap. Kaya naman panawagan ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL na isang election watchdog sa Pilipinas na ipaliwanag ng COMELEC ang umano'y irregularidad sa eleksyon. Ayon kasi kay NAMFREL's chairperson Lito Averia, posibleng maging daan ito para makapandaya at masira ang integridad ng isinagawang eleksyon. Paliwanag naman ng COMELEC, walang nangyaring dagdag bawas sa turnouts ng eleksyon dahil sa pagka-delay ng transmission. Ayon sa kanilang post, delay ang pagtanggap ng mga transparency server dahil dumadaan sa isang proseso ang mga data para maging machine-readable o human-readable na mga impormasyon. Kumakain umano ng oras ang prosesong ito, kaya naman hindi agad-agad ang pag-transmit ng data. Tugon naman ng NAMFREL, dapat na mag-adapt ng sistema ang COMELEC na automatic na magiging human-readable ang inilalabas na data para sa mas malinis na transmission. Panawagan pa ng grupo ay ang komprehensibong paliwanag ng COMELEC ukol sa issue. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. 6 na parcel na may lamang ecstasy at heroin ang nasabat sa NAIA matapos ang pinaiting na kampanya kontra droga. Tunghaya ng ulat mula kay Jade Buhoy. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang 6 na parcel na naglalaman ng iligal na droga na nagkakahalaga ng tinatayang 4.4 million pesos. Ang mga kargamentong ito ay galing sa Ireland, Netherlands at Thailand at pawang maling idineklara bilang mga produktong gaya ng skincare, board game at plumbing materials. Sa isinagawang physical examination sa Central Mail Exchange Center sa Pasay, nadiskubre ang 1,300 tablets ng ecstasy at 362 grams ng heroin na nakatago sa loob ng mga pakete.
Kaagad naman na isinuko ang mga nakumpiskang droga sa PIDEA para sa mas malalim na investigasyon at paghahain ng kaso laban sa mga sangkot. Ang nasabing insidente ay posibleng paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act at RA No. 10863 o Custom Modernization and Tariff Act. Ayon naman kay Custom Commissioner Bienvenido Rubio, mas pinaigting pa nila ang pagbabantay sa mga hangganan ng bansa laban sa pagpasok ng ipinagbabawal na gamot. Aniya malaki ang banta ng mga ito sa kalusugan at kaligtasan ng mamamayang Pilipino. At sa pamumuno naman ni District Collector Attorney Yasmin Mapa, patuloy ang pakikipagtulungan ng BOC na iya sa mga ahensya upang mapahusay ang pagbabantay sa mga kargamento. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagpaabot ng pagbati ang DILG sa mga bagong halal na lokal na opisyal na magsisimula sa kanilang panunungkulan sa June 30, kasabay ng panawagang maging handa sa hamon ng pamamahala. Hinikayat ng ahensya ang mga opisyal na sumali sa program for newly elected officials upang mapahusay ang kanilang kakayahan sa pamumuno at paggawa ng makabuluhang polisiya. Nanawagan din ng DILG ng pagkakaisa sa pagitan ng mga nanalo at natalo at pinasalamatan ng mga ahensyang tumulong sa mapayapang halalan. Sa ibang balita, mula May 13 hanggang 16, tampok sa DA Central Office ang sari-saring lokal na bigas, rice-based snacks at byproducts bilang pagdiriwang ng Farmers and Fisher Folks Month. Hinikayat ni Assistant Secretary Yu Nichols Manalo ang publiko na isabuhay ang Abacada Rice Advocacy para patuloy na suportahan ang lokal na industriya ng bigas. Nanawagan din ng DA sa publiko na bumili ng lokal na produkto upang maisulong ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Susunod sa News Force. OFW nurse na uuwi sana ng Pilipinas nasawi sa trahedya sa UK. Nancy Binay more than willing na makipagdialogo sa Taguig hinggil sa territorial dispute. Ayala Golf Tandem aabante sa quarterfinals ng Italian Open. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force.